Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan, ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon kung sandaigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo
ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal ng kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumutubo sa ilang. Sa lupaing tigang at sa lupaing maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa puon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya, ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging duntian ang dahon nito. Kahit di umuulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi na naakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging mamumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakakatiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat.
ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa akin, dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nakatamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati
at magsisitangis sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo na tayo ay tinatawag sa buhay ng pagiging mapalad. Pero iniisip kasi kagad natin, pag yung taong mapalad ay yun yung taong punong-puno. Walang problema. Yun yung taong may kakayahan, may pera. Pero let's go ba, hayaan natin no, sa ang ebanghelyo ay gabayan tayo sa pagiging mapalad. Ano ba ang pagiging mapalad sa mata ng Diyos? At sinasabi ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng ebanghelyo na ang pagiging mapalad ay kasama doon no, ang paggabay ng Diyos. Ang Diyos ang magbibigay. Ang Diyos ang pupuno ng pangangailangan mo. Kaya nga sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo mapalad kayong mga dukha sabagat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong tumatangis ngayon sapat kayo'y magagalak. Sino magbibigay nun? Ang Diyos ang magbibigay nun sa taong mapalad. Siya'y nagugutom, ang Diyos ang bubusog sa kanya. Siya'y nagtatangis, ang Diyos ang kagalakan niya. Siya'y dukha at pinagtatabuyan at hindi na kinikilala, kinakalimutan, ang Diyos ang maghahari sa kanya. Kabilang siya, hindi siya isinasantabi. Ang Diyos ang kukup-kup sa kanya. Kaya maganda na makita natin, ang taong mapalad, pinapatubayan ng Diyos. Minsan kasi, masyado natin pinapaliit yung salitang mapalad. Na yung taong mapalad, yan yung taong meron. Pero, kung titignan natin, ang buhay na pagiging mapalad ay ang buhay na may paggabay ng Diyos. Kaya maganda rin para sa ating Kristiyano na ito rin ang asamin. Ang buhay na may paggabay ng Diyos. Na ang Diyos ang kalakbay natin, ang Diyos ang kasama natin. Sa panahon na nagugutom, nangihina, kahit na minsan ay inuusig tayo dahil sa ating pananampalataya, ang Diyos ang kasama natin. At hindi ba yan ang pinakadakilang biyaya na pwede nating tanggapin? At hindi ba yan ang dakilang biyaya na pumasok sa mundong ito? Dakilang grasya ng Diyos na ang Diyos, ang salita, ay naging katawan tao at naging kalakbay natin. Kaya minsan, kung napanghihinaan ka, iniisip mo, ano ba maganda sa buhay ko? Hayaan mo na ang Diyos gawing mapalad ang buhay mo. At ang pangako ng Diyos sa buhay na mapalad, kalakbay mo ako. I will provide you with all your needs. Ang Diyos ang kukup-kup. Ang Diyos ang gagabay. Ang Diyos ang magiging kagalakan natin.
Pero maganda rin makita na sa bandang dulo ng mga sinasabi ni Jesus na mapalad ka, sinasabi niya mapalad kayo mga inuusig. Ang hinihingi ng Diyos din sa atin ay ang buong pusong pagsunod natin sa Kanya. If you want a life that is blessed by God, God is inviting you to follow Him. Hindi na lalapit sa Diyos kung may kailangan o hinihingi ka. Hindi lang lalapit sa Diyos pag may pangangailangan ka. Ang imbitasyon ng Diyos sa atin ay sumunod sa Kanya. Kaya nga sinabi niya, kalakbay natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, pero sabi niya, sana sumunod ka din sa akin. Sana makinig ka rin sa akin. Sana maging disipulo din kita. Na dahil sa pagsunod mo sa akin, inaaway ka ng mga kaibigan mo, pinagtatawanan ka, ay, palasimba ka naman. Palasimba, oh. Minsan ay pagtatawanan ka dahil sa iyong debosyon at pananampalataya. Sabi ni Jesus, sige lang. Kung ang anak ng tao nga inusig din, ikaw pa kaya? Pero pangako ng Diyos, kasama mo ako rito. Kung inuusig ka dahil sa pagsunod mo sa Kanya, ang pangako ng Diyos sa iyo ay, kasama mo naman ako. Hindi ka mag-iisa rito. Hindi kita pababayaan. Yun ang taong mapalad. Kasama ang Diyos, kalakbay ang Diyos. Kasama ng Ebanghelyo natin, yung ginamit ni Jesus, sa aba ninyo. Maganda yung isang pagkakasali, no? Ang sinasabi niya, kawawa kayo. Kawawa ang tao na malayo sa Diyos. Kawawa ang tao na nakakalimot sa Diyos. Kawawa ang tao na isinasantabi ang Diyos. Because that person loses meaning in life. Hindi ba ang tao na tumatalikod sa Diyos, minsan nakakalimutan ng Diyos, isinasantabi siya. Di ba yan yung tao na later on in life parang may kulang sa buhay niya? Maybe para sa iba, no? Yung tumalikod ka sa Diyos, kinalimutan at isinantabi mo ang Diyos, tapos makakaramdam ka na parang may kulang. Parang may kulang sa buhay mo. May hinahanap ka. At hanap ka ng hanap. Ginawa mo na ang lahat. Nagpakayaman ka, nagpaka-workaholic ka. Pero parang may kulang. Parang merong kailangang punuan sa puso mo na hindi mo malaman kung saan hahanapin. Yun yung sinasabi ng Diyos, kawawa ka. Kawawa ang tao na parang walang kabuluhan ng buhay. Kawawa ang tao kapag parang meron siyang pakiramdam na may kulang sa puso niya. At hanap siya ng hanap saan mapupuno yung parang pagkukulang na yon. Pero sinasabi ni Jesus sa atin, we can only find meaning, we can only find a blessed life in the presence of Christ. Kaya ang magandang imbitasyon sa atin, no, bilang Kristiyano, na lumapit kay Jesus. Masumpungan si Jesus. At sana yung pagsunod natin sa Kanya ay hindi lang tayo dahil may pangangailangan.
Sana mula sa pangangailangan, mula sa iyong pagdarasal, magdala din ito sa iyo tungo sa pagsunod at pakikisama kay Jesus. Ang Diyos na nagpapatnubay sa atin. Ang Diyos na ating kaligayahan. Ang Diyos na bubusog ng buhay natin. Ang Diyos na kasama natin kahit usigin man tayo. Siya ang bahala sa atin. Siya ang kakalinga sa atin. Ang imbitasyon ng Diyos ngayon sa atin, sumunod ka, sumunod tayo sa Diyos, yakapin ang buhay ng pagiging mapalad dahil ang Diyos ang kapiling at kalakbay natin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kami dumadalangin, O Diyos amang mapagpala, upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob kaming dumadalangin, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing magpakabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin,
Maalala nawa naming tunay kaming pinagpala, sapagkat nariyan lagi para sa amin si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagdanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa
kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mapapalad ang umiibig sa buhay na aba. Sila'y makakasama sa langit ng Ama. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang nahahapis, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di
tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang naaawa sa taong nalita. Sila'y kakaawaan at tutulungan niya. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig sa galit ng iba. Sila'y magtatagumpay at tutulungan niya. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito hanggang February 28. At ipinakikiusap po na bago dalhin, ay alisin na po ang mga ribbon, wires at mga stampita nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Pinaalalahanan naman po ang lahat ng nagsisimba na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik sa napagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama,
at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto mo ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.